Ipaliwanag po natin yung Ching sa ating mga nanonood, nakikinig, kung ano yung anyo, ano itong nabalangkas nating programa para sa ating mga OFW. Yusek Ching? Yeah, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng direktiba galing sa ating Pangulo, no, noong kanyang SONA ay nag-utos siya sa ating departamento kasama ang Department of Trade and Industry na magsagawa ng programa na makakatulong para sa ating mga bumabalik na OFW as a result of this COVID-19 pandemic. So, tayo ay bumalangkas ng batas, ng Joint Memorandum Circular, bringing together the Department of Agriculture, the Department of Interior and Local Government, NEDA, and DTI, for the implementation ng Joint Memorandum Circular entitled The Unified Action of the Agencies for the Integration of Government Programs and Services in Agribusiness to address the urgent need for sources of livelihood and gainful employment of repatriated OFWs and to develop the sector. Nako, napakahaba pero simple lang po yan mga kaibigan. Yan po ay ibig sabihin agri-negosyo po para sa OFW. So, ayan, napakasimple po yan. Gusto po nating makabalik uli sila, kumita uli sila ng pera, pero may naipon po silang pera at gusto nilang mag-invest. At sinasabi natin, mag-invest po kaya sa agriculture, sa agribusiness. So, ano po ang programa natin, Yusek Ching, para mahikayat sila mag-invest sa agriculture? Iko-contextualize lang natin, Sek Noel, kasi ito ay ang ating mga OFWs na bumalik ng bansa just recently, which has totaled to around 331,145 as of November 22. Kadamihan po dito ay galing sa 14% in the Western Visayas, 11% in the NCR, 10% in Central Luzon, and 9% in Central Visayas. So, dahil po sila ay bumalik sa bansa, meron silang skills na nag-gain habang sila ay nagtatrabaho sa ibang lugar. At kagaya ng nasabi mo, they may have earned a little and dala-dali nila dito pabalik. So, ang agri-negosyo para sa OFW is a one-stop shop of information initially, no? Okay. Para magkaroon ng kaalaman kung paano sila magpapasok sa negosyo sa agrikultura, no? Pangisdaan, or anything that is related to agribusiness. Okay. So, this one-stop information will now give you information as to starting in agribusiness, ano po yung investment opportunities, assist in crafting business plans and studies, facilitate access to financing programs, trainings, technology, and to link with networks and linkages as a business would so require. So, meron po tayong website, no, na ilo-launch at ito po ay i-host ng ating co-chair sa ating task group on agribusiness, ang Department of Trade and Industry. Magkakaroon din po tayo ng programa sa radyo, sa TV. Ito, si Malin, paki-explain naman, Malin, ano ngayon ang update natin, no? Ladies and gentlemen, ang ACPC po ay maraming financing programs sa Windows. Isa na po rito yung agri-negosyo anyo for agriculture and OFWs. Paki-explain nga po itong anyo as part of the financing package programs ng Department of Agriculture through the ACPC. Malin? Apo. So, kagaya nga po ng nabanggit na ni Yusek Ching, meron po tayong program na ang pangalan din po ng ini-implement ng ACPC, yung agri-negosyo or anyo. Meron po tayong special window para po sa ating mga OFWs, lalo na po yung mga repatriated o yung nakauwi na dala po ng pandemya. At the same time, yung pong mga hindi na po makabalik sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa, dahil nga po sa travel restrictions or because of the pandemic. So basically po, tayo po ay meron pong pondo na inilaan para sa kanila. Pwede po silang makahiram sa atin up to a maximum of 300,000 para po sa bawat repatriated OFW. ASEC, wala po itong interest.
ito po ay para pong gamitin nilang pangkapital para po sa kanilang production or processing or marketing. Yung mga agri-fishery projects po nila, maari po ito hanggang 18 months na bayaran kung acquisition ng machinery or equipment. Pero kung ito naman po ay gagamitin nila for production processing, ito po ay hanggang 5 taon nilang babayaran. Depende po sa evaluation ng ating tinatawag na mga lending conduits. Yan. Okay. Sige, Malin. Kumusta naman, no? Mula nung nailunsad natin ngayon, kumusta naman? Nakailan na tayo na naibigay o na-process na application para sa ating anyo program? Kumusta na? So, as of November 30, ASEC, meron na po tayong mahigit 2 milyon na napahiram. So far po, 7 OFWs na po yung ating borrowers, pero napakarami po nating mga application forms na i-submit na po natin or na-endorse na po natin sa mga ating mga partner lending conduits para po pag-aralan nila, mag-conduct sila ng credit and background investigation for their approval. So, mahigit 2 million na po yung napapahiram natin para dito sa ating mga OFWs under the ANYO program.